updated reports from these stations? So far sir, negative na yung report nila dito sir, yung update sa mga personnel natin na involved sa vaccination sir. Ito lang naman balik-balik sir na report sir. Anong update sa Malaybalay ron? Yan na nga sir, yung sa Malaybalay City sir, yung mga personnel natin doon, especially yung mga nurses natin doon, instruction ko lang sa kanila sir is ano lang sir, doon lang muna sila sa vaccination site, sampai muna sila doon sir, maghihintay ng instruction sir. Pero as of now, wala pa na akong tanggap na instructions or any updates sir na tumulong sila o nag-assist sila sa vaccination sir. Okay, how about sa ISOR? Superintendent Bambo? Wala tayo kwan. Good afternoon, sir, and as well as to all the other provincial directors and city directors. Kami dito sa MISOL, sir, we're still waiting for the final indresado from the provincial health officer kay just last month, ikuha na nila ang ako strength din sir sa buong MISOR na BFT, 240 plus kami rito na pag ready na kami sir, sila pwede mag-kwan sa amo sir, mag-vaccinate. So as of now sir, wala pa man na vaccinate isang-isa sir din sa MISOR. In addition na pala Greg, regarding doon sa commitment ni Governor kanina, sabi niya kung sino yung mag-back out ng mga health workers, automatic ipas sa pin personnel natin. So i-direct na lang din yung mga municipal fire marshals mo, baka merong hindi sila magkatubili na mag-represent agad sa sarili nila para yung ma-priority tayo na mapagbigyan ng bakuna o ma-vaccinate. Okay, Greg? Yes sir, mag-telecom din ako sa kanila sir. Para pag may opportunity may slot sir, kailangan i-grab nila kaagad din sir. So far, ang total allocation ng Sinovac is 530. Sa Bukidnon to ha, pinag-usapan sa Bukidnon. For the AstraZeneca is 3,330. Then yung total vaccinated 530 sa Sinovac. Then sa AstraZeneca is 4,477. Bakit tumaas to? Yung allocation is 3,300 lang. Ha, Miss Tagaro? Paano to? Yung total vaccinated ng AstraZeneca sa Bukidnon is 4,477. Samantala yung allocation nila is 3,330 lang. So total vaccinated sa buong probinsya ng Bukidnon is 5,007. 5,007. Ipaki-reconcile daw niyan sa DOS. Yes. Sa iyo, Greg, Misamis Oriental, meron kayong eligible population. Ito yung mga medical frontliners. 16,270. Walang naibigay sa inyo na Sinovac. Then sa AstraZeneca, 1,737. Dito sa total vaccinated ng Misamis Oriental, meron silang vaccinate na 145 sa Sinovac. Tapos meron silang 2,384 na vaccinate sa AstraZeneca. So the total of 2,879. Whereas yung allocation nila is 1,737 lang. Lahat is AstraZeneca. So, isa to sa data na ika-reconcile ko sa DOS. Kasi yung binigay nila, allocation nila, kukunti lang. Tapos sa total vaccinated is mataas na. Saan sila nanggaling ng additional doses nila? Di ba? Sa Lanao Norte, mayroong eligible population na 8,613.
Then meron silang allocation ng Sinovac na 374. Then AstraZeneca 592. Then yung na-vaccinate ng Sinovac is 376. Then sa AstraZeneca, ang na-vaccinate din is 631. Yung allocation is 592 lang. Then sa Misamis Kamigin muna. Ang Kamigin, meron silang 569. Unahin ko lang muna itong regarding sa report sa DOH bago ko balikan yung Lanao Norte regarding sa yung update ng ginagawa ng mga tao natin. Ano yung latest na update. So sa Camiguin, meron silang eligible population na 569. Wala silang allocation na Sinovac. Meron lang silang 331 AstraZeneca. And yung na-vaccinate sa Sinovac, wala. Yung sa AstraZeneca, meron silang 381 na nag-vaccinated. Sobra din. Sobra ng 50. Ha? A total of 381 yung sa Camiguin na vaccinated. Tapos yung Misamis Occidental, meron silang eligible population na 12,850. Yung allocation nila na Sinovac is 1,031. And 2,225 na AstraZeneca. Yung na-vaccinated nila is sa Sinovac is 1,024. 1,024. In sa AstraZeneca, 2,203. Ito ang parang totoo. Ito ang parang totoo talaga itong sa Lanao Norte o sa Misamis Occidental. No? A total of 3,227 yung vaccinated sa Misamis Occidental. Sinasabi kong totoo kasi yung allocation, i-minus mo dito sa vaccinated, may sobra pa. So yun ang Misamis Occidental, parang totoo itong data. Then sa Cagayan de Oro City, mayroong eligible population na 21,210. Yung allocation ng Sinovac is 4,524 and 1,974 sa AstraZeneca. Tapos yung total of vaccinated sa Sinovac, mayroong 4,442. Din sa AstraZeneca, 1,354. Din sa Iligan City, meron silang ini-comment. Sa Iligan City, 3,525 yung eligible population. Then merong total allocation for Sinovac na 990. Then 711 sa AstraZeneca. Itong total vaccinated is 1,135 sa Sinovac. Then AstraZeneca 837. So pareha lang sa ibang province na parang hindi totoo. Sobra yung na-vaccinate isa sa allocation. Same as sa Bukidnon, Camiguin, at tama bang Camiguin? Sir, ilang punta sir sa vaccinated sa Camiguin, sir? Ilang punta, sir? Excuse me, sir. At total sa Camiguin is 381. 381. O ganun din. Okay. Yes, sir. So, Tama, sir. ang Iligan, wala din nagtali. Mas marami ang na-vaccinate kaysa sa allocation. Ang mga additional na nag-concern na ang first 990 may unang gihatag sir din ay nahining dosage at ang mga pahapon sir
May mga pahabulan sir. Wala lang mga apel ng first nila na delivery sir. Wala delivery mo lang. Ito siguro yung official na delivery sabay Yes process. sir. Yes sir. Tapos Yes sir. may nadagdag, hindi natali. Yes, sir. Hindi na natali. Yes sir. Wala na natali sir. Ah. Sir. Pero ang pinaka itong total vaccinated na 21,411 sa total Yes, sir. sa buong Region 10. Ibig sabihin, meron pang 63,000 more or less. 63,000 na mga medical frontliners sa buong Region 10 na hindi pa na bakunahan. So, sa 21,000, it takes 2 weeks. So, mayroong 63,000, most probably, tatakbo to ng 1 month and a half bago matapos. So, fourth priority tayo, baka doon na tayo sa dulo ng quarter of this year. No? Pero ang directives ng ating kakausap ko lang kanina si Dr. Ram sa health service natin sa National Headquarters, ang directives ng ating party kahit during pa sa command conference natin last week, the other week, kung sino yung makapagbigay kahit sa municipalities natin na pwede tayong matarakan, babakunahan, i-grab na natin yung opportunity. Huwag na tayo mag-antay na meron pang darating sa National Headquarters o sa DOS. Kung meron sa respective municipalities ng line units natin, i-grab na natin kung pwede tayong accommodate sa mga LGUs natin. Yan ang directives. Then, ang tanong ko, lahat ba ng mga municipalities, cities na under sa EO Avenue, meron ng formal agreement or formal approval from the respective city health office, provincial office, or municipal health office regarding sa priority na makakumuli tayo nila? Panuhin ko muna yung Lanao Norte para ma-update din yung ano yung update sa activities ng ating mga personnel na na-assign sa respective NGOs. Okay, check. Go ahead, check. Good afternoon, sir. Good afternoon, comrades. Sir, the same with the other province, yung activity natin doon sa vaccination site, we have a deployment of PARTAC and personnel there. And with regards sa storage facility, in-resolve namin dito ngayon sa Provincial Health Office because the storage facility for Lanao del Norte nandito sa Provincial Health Office. Mayroon lang kami problema doon kunti kasi wala tayong mapagtulugan ng personnel natin kasi yung isang fire truck natin is supposed to be detailed there. Dapat mayroon ding accommodation doon na mapaglagyan kasi ang PNP at saka ang SWAT sir, mayroon silang tulugan doon. So, yung isang fire truck natin sir, kasi medyo malayo man yung provincial health office dito, saka magkakaroon ng problema, mayroon tayong standby unit doon, kaya natin, dalawa man yung fire truck natin dito, hindi tayo medyo magka-problem, pero para ma-resolve yun ngayon sir, kasi pinapasama din namin sa pagkain sila doon, yung isang team. With regard sa sir, ang dito lang sa vaccination natin sir, mayroon lang akong tanong doon kasi hindi talaga magtali. Kung ang computation mo doon sa DOH is yung vial na binigay doon sa different provinces at saka yung vaccination ng mga tao. Kasi per information sir, one vial ay 10 tao ang ma-accommodate niyan. 10 tao. Saka yung binigay mo dito sir na Sinovac 374
That is very right, sir, for Sinovac. First receive natin ng DOH ng Provincial Health Office dito, sir, on March 6, 374 vials. Ang sa AstraZeneca, sir, sa March 11, mayroon silang na-receive na 55. Pagdating naman dito sa March 21, sir, March 20, mayroon ng 118. Sa March 21, mayroon na dagdag na 33. Ito yung distribute kanina, sir. Ito yung distribute yung bago. Yung 374 Sinovac, zero na yun, sir. Zero. Naibigay na lahat last March 9, 8, 9, and 10. Assisted ng tauhan natin, sir, ng pag-transport na doon sa Kapatagan Provincial Hospital. Dito lang, sir, ang tanong ko lang kung ano ba itong sinasabi dyan sa DOH Regional Office, kung yung allocation ba, base ba doon sa ratio na 1:10? Kasi isang vial, 10 ang tao nakalagay dito, sir. Meron akong nakuha bin card, sir, galing sa Provincial Health Office, kanina lang. Ito nga, nasa akin, lahat ng AstraZeneca is 206 vials. Yung sa Sinovac, 374 vials. Ngayon nga, sa Kapatagan, Lala, Subod, Okwagan, hindi na muna isindi, ongoing ang vaccination ngayon, sir. Ongoing. Or sa distribute nito na yung bagong binigay nila. Sir, ano lang sir tayo, sir, magkakaroon tayo ng clarity para magka-coincide yung records din namin kung yung mga vaccinated at saka yung issued na vaccine nila, ano ba ang basihan doon? Ano bang ratio ang binagbasihan doon? Kasi pag vial, 1:10, so yung 10, 100 yung mag-vaccinate. Hindi talaga mag-drive nyo doon, sir. For reconciliation ng purposes, sir. Para hindi rin kami narito, kasi kumuha talaga ako ng bin card kung paano distribute ng Provincial Health Office doon sa natin, sa lower units. Kasi hindi lahat ng lower units natin yan, hindi lahat ng municipality sa Lanao del Norte, mayroon tayong fire stations. Kaya medyo kami nahirapan. Pero ginagawa natin ng paraan. Mayroon na akong adjustment sa duty ng tao natin. Mayroon akong kinukuha, idagdag ko doon sa Provincial Health Office. Kasi doon ang nakaambak na storage facility, dapat mayroon talaga tayong fire truck doon parati, sir. So far, sir, yan lang muna ang sa sa Lanao del Norte as of update. Yung ibang bayan, sir, mayroon silang dry run pa lang para but sa actual na activities, wala pa. Maliban doon sa nasasabi kong mga bayan, yung Kapatagan, Lala, Tubod, Kauswagan, Linamot at East Hindi. So far, sir, ito lang muna sa vaccination update namin dito sa Lanao del Norte, sir. If you have questions, sir, I am ready to answer, sir. Sige, okay. Noted, no? Noted ang inyong observation. So, ipaklarify natin yan sa DOH. Isa yan sa ipaklarify natin dito sa health service natin sa region. Kung ano bang tama na explanation nito. Baka ibig sabihin kung ganun ang nakikita mo, posible pa na marami pang vaccine na available na hindi pa natarak sa mga eligible na population dyan sa inyo. Tama yun, sir. Tama yun, sir. Additional pala, sir. Ang distribution pala ng DOH, sir, pagdating dyan sa Provincial Health Office, hindi buuhan, parang minsan nga late yung information nila sa amin, kung kaya yung escort natin na kasama sa PNP, hindi tayo biglang naabisuhan.
kailangan man tayo mayroong 1 week before kasi yun ang usapan namin. Pero minsan, hindi rin nila kontrolado kasi kailangan yung vaccine pala. Pag nandyan sa kanila, pag alanganin, ibibigay talaga dapat nila doon sa halimbawa sir dito sir, yung 580, mayroong 10 kaming vials na ibinalik nila doon sa Iligan sir for storage purposes sir. So 570 lang talaga ang na-distribute. Yung na-distribute ngayon sir, yung 151, ang remaining yan sa ngayon sir is 68 vials balance as of today sir. Okay. Thank you sir. Ibig sabihin, may tali kayo sa balansi pa na hindi pa na vaccinate. Sir, dito sa record namin sir, yung galing bin card sa Provincial Health Office, bias ito sir. Kasi mayroon lang silang ratio na 1:10. So kung ilang bias yung na-consume sir, i-times 10 natin yun ang vaccinated. Madaling computin. So far dito sir, as of March 22, na kanina dinistribute sir, ang remaining bias natin dito sir is 68. 68 vials na lang doon sa AstraZeneca na 206 vials, 68 na lang ang natira. Ito sila, ibalik ko sila, ang Sinovac natin is 374 vials, received March 6. Yung AstraZeneca sir, receive nila March 11, 55 vials. Ang na-receive din nila sa March 20, sir, 118 vials, 118. Ang na-receive nila sa March 21, 33. Kaya yung AstraZeneca sir, 206 vials lahat. 206 vials lahat. Pero may na isa ulit doon na 10. Kaya 196 lang ito total. Kaya may naibalik sa Iligan na 10. Noted, Che. Isa to sa i-reconcile natin sa DLS kung ganito ba yung tama ba yung assumption mo, no? Yes sir, yes sir. So, saan tayo? Update tayo sa Pamigin. Paul, go ahead. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon sa tanan, mga sir. So, sa Pamigin, sir, ang akong vaccine na dapat is AstraZeneca na brand, sir. So, niabot siya actually itong March 12. But, supposedly, based sa among meeting, ang naka-schedule, makapit siya March 14. So, eksakto no, wala sila mag-inform sa among sir na makapit kasi kung wala, hindi ka-escort. So, akong di panguntahan na ang PH o man naman, ma'am, siya, sir, kanang suri kayo, nagsensuri kayo ang Regional Health Office kung nung gano'n ng military, wala na siya makatawag sa man ng mga agency. So, ang bukan siya kayo pasabot nga, akit mataanin ang mga programa, so dapat na italugin niya para maka-escort kami. So, naayang mo siya kapulo di siya tumunta kayo sa anahon, yan galit. So far sa ang atong storage facilities, diya kanibutang sa Pamigin General Hospital. So, nakatay mga duty din na sir, nakadetail sa pipe rack, naka-standby din sa itong storage facility. So, ang atong vaccination site sir, sa March 12, direksyon na sir, bakit injection na yun dito sa Mamao Central School Gymnasium. So, ang priority nila yun, ang taga Pamigin General Hospital o Pamigin District Hospital. So, anak na day, daghan man laging hapon mga personel na hindi na inject dito sir, kaya as ang kuhaan, daghan mga problema. So, kung na nila, limog sa kung the following day, kung nakatay mga diferensya. So, ang adawa sa Mamao Central School sa May 12,
Pagka-following day, sa Saturday, sir, sa Camiguin General Hospital na sila sa OPD. Dito na, ipalto tanan, ang intero Camiguin nga mga IDPs, kaning mga IDPs, sir, kaning nurse deployment project nga nag-detail sa kada addiction. So, dito, gi-inject silang tanan. Ang injection ay tama natin sa Domingo, sir, sa March 14. So, nahumanggit ang injection. So, natutal na tanan na 352 ang na-inject based sa report ni dihatag na tugikan sa HO. So, dahil diferensya na usahan, 381 man, ang sa ilang sa PHO 382. So, ang na-injikan sir sa tanang munisipyo, katong ay mga MDR, MCSF na mga personnel na sobra sila, i-injikan sila, kitnasan ang mga katong frontliners na mga tubang sa mga operating ng mga OFW, mutong nasabay sila ni. So, 382 ka na sir, and then ang sunod na injection nyo, karon sa May 9, ang second dose sa vaccination sa AstraZeneca. So far karon sir, after atong March 14, wala na activity sir with regard sa vaccination. Magpulatusan kayo, another na kung nang gikan sa regional office sa DPS. So, katong i-receive public kanina sir, murag tinuod ko siya sir, nga ako sa kabayan, doon na pulo katao mga injikan, kaya namutanan sa dito, murag yung anak kaya po sir, ang buwan, kumagi nila na ako sa kabayan, nagaling siya sir ng mga busig no, gusto tao, na-injik nila. So, muna na sobra galing ko sir, muna i-increase ang buwan, ang ilang injikan direct. So, far sir sa atong mga personnel, nagpadala man ka dito mga nurses, pero wala din sila matawag sir, naalang din sila sa area. Daghan sa gaya mga nurse po, gaya sa kapal ng munisipyo na ako kaya assist. So ako lang instruction nila, kung tawag mo ka, kung hindi naman po sa PHO, hindi tayo matawag, kung pwede rin po sila mag-assist. Pero actually sir, wala ang gaya po sir, ato naman ang injection. Wala kita yung mga nakakit ka sa pag-inject. So pag lang na-update sir, pero with regard sa ito sir, namutanan ko sa PHO dire, ikalima na kita na priority sir, ang matagaan lagi mo kay akit mo sa priority, kalima mo mga uniform personnel. So may mga abot, pero sa pagkakaroon kay napamantay mo lang kay wala pa namin ako kumpleto ang atong medical frontliner. So ato din po sila manahon o nakay sunod. So kasi mo wala na update na po sir sa amigin sir sa vaccination sa COVID-19. Okay Paul, thank you sa report, no? Sa aming suksilintan. Sir, ayaw kapon. May hapon. Sa kuhan sir, sa Amis, yan po tatlo, March 5, sa Bukak, Kanta, Description, tayo, ang bukti, atau artikel, atau kan 21, na memang kayo sir kay gubernur naman, tatanggo kan gubernur. So, mau na sila, masko sila, datang-datang, story area. Dan sa kita sir, yang pun atau March 11, 2021, AstraZeneca. Yung dali dapat na ako, yung problema nila sir kay yung naka-standby na ambulance, may libre kao na ito, no? Muli istasyon kay may lotos istasyon, kao na ito sir. Dahil ang Bonifascio nagsinilisyon, exercise sila karon, tapos abot ang ilang vaksin.
Ayon, ang Kalamba, conduct of inspection. So Kalamba conduct of pinahilinis, the conduct of simulation exercise. So pinisya sir, pinilinis, so Just karon sir, nag-coordinate na nato ato ang City Health Office. Giapil na nato ang umom ka pro sa EMS sir. Ugma o vaccination. Ugma pa. Dili Ugma pa. pa sir. Dili pa sir. Schedule na sir. Yung AstraZeneca mo na itulong sila ha. And so far sa vaccination sir, during the first 5 days, among sir, sa mga sulong yun sir, na itong sir, ito ang EMS, na ito ang fire truck, standby na ito ang pagkano na mga di na kayo kinanglano ng fire truck, itong ibalik sa ito ang area of fire station there. Pagsuloyan lang naman itong area na i-storage-an, i-store ang itong mga vaccine sir ito sa City Health Office, labi na gabi na Philippine National Police na bantay na ito. Ato ang EMT lang sir, ang nahalan to sir, augment lang kung may mga i-transport na vaccine kung may adverse effects sa so far sir, wala man sila na nahatog sa hospital na gidala ang ambulance gamit tungkol kay Afan sir, ang vaccination site sa NGO sir, at naman sa City Hospital sir. Bilang ang gamit, at mo sa hospital lang ito. Dahil may kapagitan sir. So far, ang paano to sir, ang ito ang update sa Iligan City First Station sa vaccination sir. Okay, boss. So, ibig sabihin, boss, may accommodation ba ato ang personnel na may deployment ato ng mga fire truck? Pagani sa... Katong ko na sir, EMS lang i-priority na sir, medical responder man ang banana sir. So, Okay. Priority. So, ibig sabihin yung fire trucks natin, based sa report natin, sila ang nakatuka doon sa specific na location ng vaccination area. Kaya lang, hindi ibig sabihin na nandoon talaga ituto sila sa area. Hindi sir, hindi sir. On call lang sila, on call. Opo sir, opo sir. So, Ang EMT lang, pinaka-standby sir, pag na-vaccine activity, standby itong EMT. Pero mabot ang pan sir, mabot ang CDRM mo, City Hospital mo balik po sa station na itong EMT para makaresponde po agad ng emergency sir. okay. So, ganun din man yung ginagawa natin dito sa Cagayan de Oro City, ganun din. Na Yes, sir. based sa reporting system natin, meron talaga tayong na nakalaan ng mga fire trucks na nakatuka doon sa specific vaccination area. Kaya Yes, lang, sir. on call yung status. Yes sir. Safe na siguro sa balikan ko yung Lanao Norte. Kasi sinasabi ni Richie na wala accommodation check. Malayo ba yung fire station natin doon sa vaccination area? Sir, yung sa vaccination area, sir, walang problema. Walang problema kasi hindi man yun araw-araw. Pero yung storage facility natin, sir, malayo man dito, sir. So, nandoon man sa guidelines natin, sir, na mayroon talaga tayong deployment. So, kaya, ina-arrange ko sa hipin ng subod na as much as possible, mayroon tayo doon para hindi tayo foul doon sa guidelines. Kahit anong SWAT at saka PNP personnel. So dapat din nandoon rin tayo, kahit na doon sa in-route sir, yung paghatid mula PHO hanggang sa bayan-bayan, hindi na tayo makapunta doon sir kasi hindi na natin kakayanin. Basta yung storage facility, mayroon tayong deployment na fire truck at saka personnel sir. Yun ang concern namin ngayon sir, kaya pinapuntahan ko doon kasi kawawa lang din yung mga kawan natin kung wala din silang plus lugar doon. So, gawan talaga namin ng paraan ngayon sir para ma-accommodate sila doon sir. Coordination lang siya, ika-coordinate lang. Yes sir, tama yan sir, thank you sir.
So, sino na ba? Ang wala pa? Update? Lan, go ahead. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, fellow provincial fire director sa city director. In regards sa CAPD, sir, doon na tayo mga reported rin na vaccine allocated. No, wala lang di-specify kung unsa ni siya sa Inubac ba or AstraZeneca. Pero sa NMMC, sir, 1,820. Wala man siya, sir, ka mga vaccination site ng hospital. Number 1, NMMC, 1,820. For Kulimedic Medical Plaza, ining sa Kauswagan, 527. Dayon sa Capitol University Medical Center, 869. Then for Maduna Child Hospital, 374. Cagayan de Oro Kulimedic General Hospital, ining sa Viles, sir, itong karaan na BGH, 125. Dayon, Cagayan de Oro Medical Center, lingkod sa Sabal, 453 ng dosage. Sa kauna, kaniyang concern din, sa kauna, garapon, kaniyang bayan. Maria Reina Hospital, Xavier University, 410. And Camp Evangelista Hospital, 145. Then for the participation sa ato personnel, sir, mo gihapon sa other bisin sa other provinces na kanang standby ra kita, sir. Gawas wala man kay ang ilang mong kuan ang mga medical frontliners ang ganda po vaccination ang ilang lang pong mga doktor no braga puli-puli lang sila. So on standby lang to, sir. Dayon for the update sa city government, sir, considering nga centralized manggod ang panani, sir, ang storage sa mga vaccine na araman sa regional office sa DOH. Ang city government, sir, nangayo sila og list, no, nagsabit no dito kay nangayo man sila og list of our nurses ug katong mga allied medical forces para sa unya sa mass vaccination. Basin og itap ta, sir. Pag maabot na ang kuan mo, maabot na ang katong vaccine gyud na needed para sa kuan kanang mga citizen na to. Dayon naghangiw lang ni sa CBR nimo kay na may sobra base sa kuan na sobra base matagaan og first priority, sir, ang ato ang personnel sa emergency medical service kung na sobra sa vaccine para sa intended sa mga medical frontliners. Nagpatabang mi sa CDR rin mo nga unta matagaan o first priority na to ang emergency medical service crew kay na-respond mo kami sila, sir. Pero may kung may tawag, itap man sila sa Oro Rescue kung ma-short sila sa ambulansya. So hopefully, sir, na masubra o matagaan ta o priority, sir. Although base sa kanang priority, third priority, sir, ang uniform personnel dili sa Cagayan de Oro base sa ranking, no? Nauna naman ang mga medical frontliners. Ang uniform service, sir, including PNP and other branch of service, ikatulong, sir. Para sa tulang kuan, naka-standby ang mga dito, sir, sa mga kuan, sukar mo lang to, sir. Nabalik naman yung kuan. Kung standby lang sa during the conduct of vaccination, sir, standby lang kita ato ang ambulansya, sir. Sila lang. Super, sir, mawala na, sir, ang update. Sige lang, thank you. Pero ulitin, ano yun ko lang ha, i-clarify ko yung ano ha, list ng personnel sa regional office, yung roster of troops sa regional office is accommodated sa Cagayan de Oro City Health Office. Yes, sir. Ang amuang isabit, sir, wala po kakuan, sir, o na-appeal ba ang sa region, sir? Kaya nila dito ngayon, ang roster of troops na namo, sir, sa kuan, Cagayan de Oro. Ako lang ipakoordinate ni Senior Inspector Tan, sir, para maka-communicate sila ni Ipotri Tagaro, sir, kung ang roster na-appeal ba ang sa region. Siguro, Anagan, dapat isa lang ang endorsement sa regional office personnel and sa PACD para baka pagdating ng panahon
na nandyan na yung available na vaccines, sa inyo lang ang nandun. Samantalang naiwan yung isa yan sa pinaka-coordinate kasi ng national headquarters natin. Kung ipasigurado na yung mga regional offices and provincial offices ma-accommodate sa respective na cities or municipalities na nandyan sa within the LOR. Yes sir, sir, kanang so far wala pa kami nakasabit sir o roster o personnel sir. Ang among isabit is katulang mga nurses na mga personnel din sa CAPD and other allied medical forces para sa mass vaccination para matap sila. Pero katong total nga roster sir, wala pa sir. So ako lang nag-coordinate sir para ma-appeal ang preferably ang province o ang region kung ma-appeal ang province. Tapos na yan lang, may submission na. Matagal na ang submission, last week pa yata. February pa. Yung submission regarding sa roster of troops natin, February pa pinapasubmit and nakasubmit na tayo. Nandun na sa kanila. Yes sir, check ko lang ni Willie sir, kaya wala ko kakuan sa endorsement sir kung appeal ba ang kuan. Kasi nasa inyo nga lang sir ang kamo sa inyo ang level sir ang nagkuhan sa endorsement. Ako lang ay coordinate ni kuan sir, Willie Tan sir. Basta ang nakasabit, acceptable ba ka sir, nakasabit kami sa mga list of nurses para sa kuan, sa mass vaccination. Ipaklaro lang kay Willie sa City Head Office kung yung roster of troops ng Cagayan de Oro City, including na ba yung personnel ng regional office. Ipaklaro Yes sir, lang okay sir. pagka-separate yun, tapos sabihin, regional office mo to, hindi man to sa atin. Parang nga ganun ba? Yes sir, okay sir, okay ba? Tayo na bukas, talo tayo kasi wala pala yung roster of troops natin doon. Ipaklarify Yes sir, na. okay sir, akong ipakoordinate ko sir. Oo. So, ibig sabihin, separate yung endorsement natin. Ibig sabihin, tayo ang nag-endorse sa City Head Office, including sa CAPD personnel. Isa lang ang endorsement. So, ibig sabihin, may endorsement na ang regional office para sa Yes, sir. City Head Office ng Cagayan de Oro City. Personnel ng regional office and personnel ng Cagayan de Oro City, Yes sir. isa lang ang endorsement natin from regional office. Nandoon na. Yes sir, okay sir. Mauna ko ang i-plano sir kung kinsa nag-endorse kay so far as I remember sir, wala pang ko naka-endorse of personnel sir. So naano sila ng sir. Mas mahal mo sir. So, di klaro na to kay Photo Tagaro para so last February pa yun, February pa ang nasubmit yung roster na yan. So, that's all sa updates sa vaccination natin na administered by the Department of Health. Sir, Quezon sir, additional info sir sa province of Quezon sir. Oh, go ahead. With regards pala sa vaccination sir, yung DPNC sir, tapos na lahat yun sir, na vaccinated na sir. Yung sa Malaybalay pala sir, yung sa Malaybalay City sir, ongoing yung vaccination nila ngayon sir. And then, yung personnel natin, kasali sir sa vaccination ng this week sir. This week pa, pero wala pa na Wala. Hindi pa sila na-vaccinate sir. Kasi this week sila i-vaccinate sir. Pero silang lahat sir kasama sa vaccination ng Malaybalay City sir. very good. And then, yung din sir, yung Sumilaw at saka Dangkagan sir, ongoing din yung vaccination nila ngayon sir. Pero hindi kasali yung natin, yung personnel natin doon. Only that, nag-assist lang sila doon sa vaccination site, yung mga nurses natin. And then sa Manila at saka yung Carlos, wala pa tayong information sir kung ano yung nangyari po sir. So para na ina-update pa namin yung Manolo at saka Don Carlos sir. So yung sa personnel natin sir, parang yung sa ibang station sir, parang third priority din yung natin pagdating sa vaccination sir. Only yung sir, Malaybalay City sir yung may schedule na vaccination sir.
Sige, copy. Wrong. Noted. Meron pa rin sa akin, sir, Valencia, sir, yung galing ng Balay-Balay, sir, kasi lahat ng personnel na, lahat ng medical frontliner ng Balay-Balay City, naka-schedule na. So may sobrang na 56 vaccine yata yun, nabigay papuntang Valencia City, sir. 56 na vaccine. So, tapos na po na vaccinate yung mga frontliner ng Valencia City, sir. 56 lang yung sa Valencia City, sir. Parang sobra siya sa Balay-Balay City, sir. Pero walang commitment ang local CSO ng Valencia na isali yung personnel natin from EMS. So far, sir, wala pa rin po tayo kung kasali sila, sir, sa priority ng sir, vaccine, sir. Kung pwede ninyo ma-facilitate na pwedeng ma-priority yung mga EMS natin, kasi pareha rin yan doon sa medical frontliner din natin yan eh. Kung pwede yan pagbigyan na mauna sila, pwedeng ilabi ninyo yan sa mga respective CSO ninyo. Para No? bakit yung ibang city na pagbigyan na nagiging priority yung kasama yung EMS personnel natin, baka pwede malabi ninyo na ma-priority din yung EMS personnel natin na nandyan din sa vaccination area. Noted, sir, noted, sir. Okay, any other concern? Frank, nandyan ka na, Frank. Okay na, Frank. Dita ako sir, dita. Dita? Dita na po sir. Ah, Wala. Okay. may kapital yan. So, wala nang other concern? For information na pala, regarding to sa fire prevention ng activities natin, last week may dumating na memorandum from the National Headquarters for the cancellation of most of the activities during sa fire prevention month activity. No? Kasama na yung mga na-program natin na this week, meron sana tayong wasar. And after sa wasar, within this week pa rin, yung kaisa na supposedly